Bihira na talaga guys yung ganitong mangyaring $18 per mile. Kaya magsaya ako kasi hindi natin alam, baka bukas makalawa, baka tenga na naman tayo. Guys, naimbag nga bigat kakabsat. Yes! Good morning guys. Nagbabalik ang Lakay Tracker. Kain tayo. Meron tayong kunting kanin, broccoli, dalawang itlog at saka chicken breast. Yan. Tapos meron tayo nito, red hot. Wala pang mahabang load na binibigay sa akin. Nakadeliver na ako kahapon sa load natin nung umalis tayo ng yard. Ngayon mayroong short rundown na binigay sa akin, na ibibigay pala sa akin. Dito lang sa Calgary. Dito tayo ngayon sa Calgary guys ha. Mamayang alas 3 ang pick up ko. Gabi sa akin. May text na sa akin. Ngayon nag-text na sa akin ng aking dispatch. Okay, so load today at 3 PM Calgary and deliver at 8:50 PM mamayang hapon din dito rin sa Calgary. At ang revenue is 650 USD. Yung load na to pipick upan namin American product. Yan. So kahit pa paano hindi naman masyadong lugi kasi dideliveran ko dito lang. Wala pang, sabihin natin, wala pang 30 miles, malapit lang. Kasi revenue tayo guys, no? Ang pinagkaiba ng revenue sa per miles, kapag ka revenue ka, katulad nito, short run na ganito, isang pick up, isang drop, o kaya dalawang drop, tatlong drop. Kada drop may extra. Ito isang drop lang. I-multiply mo yun sa sa palitan ng Canada, so around 850 kamo. Tapos i-minus mo yung kanilang 25%. So ilan ba ang 25% ng 850? Sige, bin nating $200. So meron akong $650. Yun lang, isang delivery lang. Wow! Kung kikwintahin mo yun sa per miles, kapag nag per miles ka, yun 30 miles na yun, i-multiply mo magkanong rate plus fuel subsidy, sabihin na lang natin $3 per miles times 30, yun, mga $100 o $150 lang. 200 ang bayad ng owner operator sa per miles sa isang drop lang. Yun siguro, ganun siguro. Ang layo pa rin naman ng agot kahit pa paano. Kaso nga lang kapag ka-revenue ka guys, kailangan mo talagang mag-test na nabigyan ka ng load. Kasi hindi sila kukuha ng load na mamura. Ang mangyayari lang, sa'yo lang pupunta yung revenue, walang patitira sa company. Yung mga ibang owner operator, ang mindset nila, ako nagpapakahirap, dapat mas malaki yung para sa akin. Ganon ang mindset nila. Sa revenue ng isang pangarga, magkanong ibabayad ng customer, tayo yung magdi-deliver, tayo yung gagawa. Siyempre, kung revenue ka, 75% ka sa revenue. Kung per miles ka, mas malaki ang kikitain ng company kaysa sa kung per miles ka. Pero kung revenue, siyempre depende yun sa usapan nyo kung ilang percent ka. Ganun. Kanya nga lang siyempre
kailangan mong i-consider lahat din. Yan. Kaya naman, may mga gustong mag-revenue, yan, isinishare ko sa inyo yung revenue. Dapat matyaga ka sa pag-aantay ng pangarga, kasi minsan umabot ka ng mga 2 days na nasa karsada ka. Tapos saka kanila bigyan. Dapat hindi ka mainipin. Pero pag binigyan ka naman nila, siyempre may covered up naman yung tinga mo. Ang kagandahan lang doon, para sa akin lang kaya ko pinili yung revenue, hindi masyadong sagsag yung truck ko. Hindi ako masyadong nakonsumo ng krudo. Ngayon kung per miles ka, kailangan mo humataw. Kada ikot ng gulong mo, may bayad yun. Pero kada ikot ng gulong, siguradong may krudo. Ayun. Kailangan mong makamilya upang sa ganun makuha mo yung mamit mo o makuha mo yung tawag nito, yung kailangan mong miles. Siyempre kung nagbabayad ka pa ng truck, ayun, kasi consider yun. At siyempre yung may matira din dapat sa family mo. Yan. Hanggat sa mabayaran yung mga ng truck, yun, medyo magaan ang pamumuhay mo na yun. Yan. Kasi katulad ko, ang laki ng binabayad ko sa truck. Para sa hindi nakakaalam guys, nag-owner operator ako, wala akong i-denown sa truck ko. $0 down payment ang truck ko nung nag-owner operator ako. Yung mga panahon na yun, napakaswerte ko talaga nun. Yan. Hindi ko rin nakalain talaga na mag-owner operator ako nun. Kasi ang dami kong kinukonsider nun Nagkataon lang na maganda ang credit score ko noon, record of credit. Kasi dito sa Canada, pag mangutang ka rito, titignan yung credit score mo. Credit score. Kapag ka maganda ang credit score mo rito sa Canada, makakautang ka kahit anong gusto mo. Kami naman, wala naman kaming utang na malaki. Kapag ka may utang kami, bayaran agad. Para sa ganun, laging good standing yung credit natin dito sa Canada. Kasi kapag nangutang ka, mayroon dito yung i-CCI kanila, yung credit investigation. I-check nila lahat yung mga utang mo. Hindi tulad sa Pilipinas, titignan lang kung saan ka nakatira. Dito iba, meron kang social o special identification number na ibibigay ng government na naka-attach doon yung mga credit history mo, mga bank mo, nakalink lahat doon, pati nga yung sa pasweldo mo, sa pinagsusweldoan mo, sa company mo. Kapag nag-apply ka, yung company hihingiin yung SIN number mo, kasi doon malalaman ang doon ilalagay sa payroll nila yung SIN number mo. Yun. Kaya kagandahan sa akin, nagpapasalamat ako kasi 4 na taon na tayo, magli-5 na taon na tayo next year, na wala talaga akong dinown dito sa truck ko. Yan. Sa awa ng Panginoon, wala pa rin naman fatal na ng truck ko na problema. Yung sabihin natin yung engine, wala pa. Yung mga minor lang, gulong, kailangan yan. Kasi siyempre gumagalaw Yan yung mga talagang maintenance, kailangan mo magpalit ng gulong. So far wala pa naman yung kumatok yung engine, sana hindi naman kakatok. Ngayon, ang tinakbo na ng truck natin is, ayan, total in kilometers 874,758. Paano, sana kung sakaling bayaran ko to after 5 years next year, baka sana wala pang 1 million. Yan. Sa ngayon kasi mahirap na rin ang tracking kaya yung mga nag-owner operator ngayon, makakilala natin, talagang nag-i-invest sila. Ang laki ng dinown nung isang kaibigan nating bagong owner operator sa truck niya. Nasa yata 20,000 na down payment. Pero siyempre truck nila yun nag-invest sila dun hanap buhay nga, di ba? Negosyo. Swertehan lang talaga kapag katulad ko na noong panahon, way back 2016, wala talaga akong i-denown kahit zero. Ang kagandahan pa nun, after 3 months pa bago ko nag-start magbayad. So ang nangyari talaga nun, naka-accumulate pa ako ng revenue, nakapag-ipon pa talaga ako ng kinita ko na sa loob ng 3 months bago ako nag-start magbayad. Di may pondo pa rin ang truck ko nun, hindi nawawalan. Ayan guys, dito sa Canada hindi yun pagalingan o
pataasan kung ano yung natapos mo sa pinag-aralan. Dito diskarte para mabuhay ka rito, para umasenso ka sa pamumuhay mo. Dapat buo ang loob mo na mag-take ng risk. Kasi itong pagnenegosyo rito, katulad ng trucking, kung gusto mo mag-owner operator, dapat you're willing to take a risk. Kasi may risk din to eh. Katulad ng mga katropa nating taga ibang company, balitaan ko, nagsosoli na daw sila ng truck kasi hindi na nila kayang bayaran. Kasi nga ang hina na nga. Yan. Hindi ko nababanggitin guys, pero nalaman ko talaga sa mga tropa na ilan na yung nagsosoli. Mga kapwa Pilipino rin nagsusoli ng kanilang truck. Yan. Sana naman hindi ko maisoli ang truck ko, sana matapos ko rin. Yun lang ang pinagdadasal ko talaga kay Lord, para yung monthly na binabayad ko, kasi mura pa yung binabayad mo ngayon guys, 3,800 lang ang monthly ko sa truck ko. Mula nung nagsimula akong magbayad hanggang ngayon 3,800 lang. I-compare mo sa monthly nila ngayon 5,600. So kailangan nila talagang humataw para ma-accumulate nila yung 5,600 na pangbayad sa truck, plus plus yung para sa family nila. Ako pwede akong magpatenga ng ganito kasi alam ko na ang by the end of the sahuran, alam ko kung magkano yung papasok sa akin, magkano rin yung ilalabas ko kasi sa bayad ng truck. Ayan, ganyan. Sila kailangan nilang humataw. Kung mahina ang trucking, apektado talaga sila. Gawa ng alaki ng binabayad nila. Mantakin mo 5,600, compare mo sa akin 3,800, o di kulang-kulang 2,000 yung agwat namin. Ayan guys. Pero kung masasabi ko lang sa mga gustong mag-owner operator dito sa Canada, wala yan sa wala yan sa pinag-aralan. Kahit high school graduate ka, kahit hindi ka marunong magmekaniko, it's okay. Kasi meron namang magmimekaniko gagawa eh. Pero mas maganda pa rin kapag marunong kang magmekaniko, para hindi ka nagastos ng gastos. Oh, may tumatawag. Company ko. Hello. Okay, I will send everything to you. Yeah, okay. I'm just gonna finish my lunch. Yes, ma'am. Thank you. Bye-bye. Yan guys. Yung document kagabon dun sa loob natin, ito yung hinahanap guys eh. Lahat. Kasi ang isinend ko lang sa kanila kagahapon, itong nasa harapan lang. Itong nasa harapan lang isinend ko. Tsaka ito. So kailangan nilang lahat. O sige, bigay natin lahat. Tapusin ko lang yung pagkain ko guys, tapos mag free trip tayo, tapos ipadala ko sa kanila ito. Ayan. Yan lang guys ang masasabi ko sa mga kapwa nating owner operator dito sa Canada. Hindi yan nakukuha, hindi yan pagalingan kung anong natapos mo. Ako high school graduate lang ako, fishball vendor lang ako sa Pilipinas. Pero kung comparison lang, hindi ko naman ikinukumpara ang sarili ko. Alam naman natin lahat na wala akong natapos kumpara sa mga ibang mga owner operator dito na matataas ang pinag-aralan. Pero okay lang sa akin, kasi kung owner operator sila, owner operator din man ako. Ano ang pinag-iba namin? Ang antas lang ng pinag-aralan ganun din lang naman kahit pa sabihing engineer ka eh, di ba? Engineer ka eh, truck driver ka rin lang, ba't di mo ginamit yung pagiging engineer mo kung engineer ka, right? But anyway guys, yun lang ang sinasabi ko. Kahit hindi mataas ang pinag-aralan mo, kahit high school graduate ka lang, kaya mo maging owner operator katulad ng Lakay Trucker. Basta manalig ka lang kay Lord. Yan. Kain lang tayo guys, kain muna tayo. Alright guys, ayan, padala na muna natin ito. Simple lang naman yung ginagamit naming apps eh. Tapos ipiprint na lang nila doon. Ipicturean mo lang, tapos isi-send mo sa kanila. Pero may apps na ginagamit kami para doon i-picturean tapos may send. Importante rin kasi ito eh, dahil kung hindi nila makuha lahat yung papeles, madidili ang pagsingil nila ng bayad doon sa customer. Kaya
priority natin pagka humiling sila o tumawag sila. Simple. Tapos kung may kailangan pa sila, yan. Tapos isi-send lang natin ganyan, no? Hit the send button. O yan, magde-deliver. Ito na yung mga, o yan, nakapasok na, tanggap na nila yan. Alright, tapos magpi-pre-trip na tayo, guys. Pre-tripping na natin ang truck. Tapos magpapahugas tayo. Hugas tayo ng trailer kasi require yun. Let's go. Ayan guys, tara. Ikutan. Panglabas lang naman yan. Ayan. Bago to yan. Ano kaya ibig sabihin nito? Manitoba 9562040 014. Ano kaya ito? NSC. Tanong ko nga ano yan. Tanungin natin sa ating ano. Okay, ilaw. Meron din doon sa likod. Okay, ito yung ano, ito yung nasabi ko sa inyo nung nakaraan guys. Ito, pag bumalik ako sa torque, papaano ko? Ito hindi na kasi maganda to eh. Hindi kasi pwedeng nagra-rub kasi pag ito, ayun may lamat na. Pag ito nagasgas na putol, wala na. Talagang shutdown ka niyan. Ayun nakita natin. Yan yung mga dapat nating iwasan, ingatan. Tinitignan natin talaga yan. Tsaka pagka ina-inspection ka, nagrarab yan, matik yan, ticket yan. Ang company naman, hindi nila nakikita yan eh. Not unless kapag ka nagkaroon sila ng, sabihin na lang natin, kada 4 months din sila nag-inspection ng kanilang unit. Ayun. Pero usually sa mga truck driver tayo yung nakakakita niyan kasi tayo may hawak ng unit. Kaya kapag may makita kang ganyan, it's either kung kaya mong gawin or i-report mo sa kanila. Yan. Tignan natin sa loob kung ano. Oops. Meron tayong load bar 3. Yan. Ito kung tutusin, pwede kong pulutin lang yung mga dumi dito, pero parang may amoy guys. May amoy. Kaya hindi na, papahugasan na lang natin. Yung pagpapahugas naman ng unit ng trailer guys, na i-reimburse naman nila yung pagpapahugas eh. Kaya kapag gumastos ka sa trailer nila, since asset ng company ang trailer, ibabalik nila yan. Pero kung ang truck nagka-problema, siyempre owner operator tayo, sa atin yan. Kasi asset natin yung truck eh. Tayo may-ari ng truck. So far wala tayong nakitang problema. Magpapahugas lang tayo. Tapos natin magpugas, diretso na tayo dun sa pagpipick up natin. Ba't ang pangarga niya? Yun flat decor. Malay mo pagka nabayaran ko ang truck guys, magpa-flat deck din tayo. Pero kung continuous lang yung kita ko rito at satisfied naman ako sa kita ko, hindi na siguro magpa-flat deck. Bakit pa?
Basta as long na satisfied tayo sa kinikita natin, yun lang naman ang number one dun guys eh. Hindi mo na kailangan pang ano, maghanap pa ng iba. Satisfied ka na nga, di ba? But anyway, sa mga tropa, kung gusto niyo mag flat deck o kahit anong klaseng division kayo sa tracking, okay lang yan. Ang sinasabi naman dito, kung saan kayo masaya, doon tayo. Ayan. Ayan guys, punta tayo doon. Ano na tayo, wash out na tayo. Diyan tayo sa Nitestar Truck Wash. Yun. Wash number 2 daw, wash number 2. Kilala na ako dyan eh. Number 2 daw. You want in camera? You want in camera? No, okay. I'm not gonna put in you. Yeah, windshield, please. Yeah. And this one too. Okay. Minsan ayaw nila eh, kaya respeto lang natin. Mabait sila dito guys eh, mga Bombay. Ano lang ito, tawag nito, windshield lang. Other side! Other side yan, other side naman. Diyan ka na eh. Oh, yun. Okay, that's good. Thank you. Tapos punta tayo sa loob magbayad. Yes! Okay. Good. Kinanana niya. Bayaran na natin. Hi. How are you? Good. You're in the camera. Hi, camera. Yeah, hi, camera. All right. What are you doing? Put me on camera. YouTube. Is that okay to you? You want Trying me? to get viral? Yeah. I know that you're going to get viral. Oh, I've done that on many channels. Oh yeah. Okay. East Indian guy did a podcast. Oh no, I'm only No, for. but the East Indian boys, they do podcasts. Oh, is it? For India. Oh, those guys. Yeah, Oh. they do podcasts, and during New Year's, they Trina say Happy New Year's Punjabi. I Oh, couldn't wow. do it. I don't have the roll of the tongue. You don't know how So to the speak. short little girl that's here, I'm like, here, stand behind me. I'm like, say Happy New Year. She go, I'm like, louder. I'm like, the boys know, right? just laugh.
Trina, I got so many hits. I'm like, that's because the crazy white girl can't say Oh, Happy yeah, you New know. Year's in Punjabi. Yeah. Thought that counts. Truck number? 2098 Trailer. 1436. Air freshener. Yeah, the one that you love. I'll take Gold. that. Yeah, sure. Gold. Sure. We all Thank like you. gold. Can you imagine if we gave it out in gold bars though? Yeah, I know. You already know that I'm coming here, right? I seen you come around. Yeah, because I always do the. Alright, it's one more. Uy. There we go. Alright, thank you. It won't take long, right? They're so He's fast. already on it. Yeah. Not too busy today either, so. Yeah. I understand ya. Almost done though, my Friday. Woohoo! Oh. So you're off? Yeah. Saturday, Sunday? The other lady is I here? work weekends. You also work weekend? I Okay. don't work Thursday, Friday, Oh, okay. but I work weekend. Thursday, Friday is your day off. Okay. So the other lady is. Okay. Come in. Mm-hmm. $42 for that wash out only, not too bad. I cheap. Yeah, that's some other truck stop or truck wash. It's more, like 60, 70, I For believe. what? 15 minutes of your time? Yeah, You gotta charge me that much for 15 minutes of your that's time? why I like it here. It's so cheap. I don't mind being called cheap every now and then. Is there you own this place? Been here 23 years. Yeah. Thank you. Been here 23, but I only 22. Did you now? Do you now? Okay. Have a good day. Yeah. That's what I like to you. You're so funny. Start. Thank you. You're welcome. Yeah. Alright guys, ayan. Nakuha ka na $42. Anong problema? I-re-reimburse naman nila. Ang kagandahan dito, binibigyan pa tayo ng ganito. Alam niyo kung magkano ganito? Nasa $5 din yata yan eh. Let's go guys, pipick up na natin para ma-deliver na natin to. Hihingi ulit tayo ng panibagong relo. Siyempre ganyan talaga. Okay. Thank you Lord for everything. At ng mga blessing. Salamat tayo lagi guys kay Lord. Hindi man tayo swerte sa financial, hindi man tayo manalo sa loto, pero yung health natin, doon tayo nananalo everyday. Alright guys, door 14 daw. Also, nag-text yung aking dalaga kanina, yung aking second daughter na si Princess. Big shout out sa kanyang katrabaho, Pamilagan family. Workmate niya na laging nanonood daw sa aking mga vlog. Maraming salamat sa inyong panunood. Big shout out sa inyo. At sana hindi kayo magsasawang manood sa video vlog ng Lakay Tracker. Dahil ganito lang kasimple. Thank you Nebor. Thank you ka lugar. Kasi taga Winnipeg yung mga yan eh. Pamilagan family. Yan. Workmate Neti Bye bye. Thank you guys. Keep watching. Thank you sa suporta. Yan, door 14 dito tayo. Alright guys, ayan. Ito muna tayo. Antayin natin yung magbubukas. Ang mukhang dyan na nga, ayan. Mabilis sila. Tara, buksan natin. Buksan na natin. Sige.
Para matapos na ano. Kumusta? Lakay Tracker ha. May vlog tayo, okay lang? Okay lang. Okay lang. Sama. Okay. O kaya nga parang uulan na naman. Alright, lamig ah. Ang sarap ng lamig sa loob. Tras tayo. Mabilisan lang to. Sabay deliver. Okay. Ayos. Okay. Sabay tanggalin natin to. Is open nila yan eh, yun. Okay. Mamaya punta mo na lang ako. Okay, ingat. Thank you. Kababayang Pilipino. Maraming Pilipino rin sa Calgary. Antayin lang natin ulit guys. Tatanggalin na niya. Tapos na guys. Baba na tayo. Nag-vlog ko kuya. Thank you. Si Canada. Lakay Tracker. Thank you sige. Sige, shout out sa lahat ng mga Pilipino. Anong page mo? Lakay Tracker. Ikaw pala si Lakay. Thank you, bye. Sige. Okay. Yes, puro Pilipino kasi. Tara, babayin na natin. Ay, yan si nanay yung 85 years old na owner operator ng Torque. Let's go guys, kunin na natin yung papel. Ang lapit pa kamo nang dideliveran natin. Naikiin ko na 4.2 miles lang. Wow! Nalo. Nanay si nanay. Okay. Tara, sarado natin. Tapos kunin ko yung papel. Yes! Punuan. Tama lang yan. Okay lang yan. Isang bagsak lang naman yan eh. Skuha natin papel.
Isang delivery lang. Naikiin ko naman na yung address. Okay, so 56 Avenue, Southeast Calgary, Alberta yung i-deliver natin. 4.2 miles mula dito. Tara guys, deliver na natin to para sa ganun eh. Matapos message ko sila para makahingi ulit tayo ng reload. Lapit lang guys. 4.1 miles. Ayun oh. Okay. We are here. Security. Zero. Zero. Thank you. Tapos mag-check-in tayo sa loob. Guys, dito tayo, kaibigan natin. Kasabayan sa pagdi-deliver dito sa lugar na to. Kumusta? Okay lang. Okay lang. Busy. Busy. Asan yung truck mo? Ito? Ayan. Ito katabi ko? Oh, ito katabi ko. Oh. Ikaw yung dating ano, di ba? Parang nakita na kita. Oh, nakita mo na ako one time yan. Oh, okay. Ano pangalan mo? Rico. Rico. Kumusta ang biyahe? Okay lang. Hindi ka lunghol? Hindi ka naglulunghol? So, ano lang, local? Lokal, oh. Tama. Pero pwede ka naman maglunghol eh. Oo. Pero mas maganda rito. Every night. Nakakauwi. Oo, tama. Kung ano yung ano talaga preference mo. Yun. Oo. Anong oras ba sila magbubukas? 7:15 usually nag-accept na yan. 7:15? Pero 7 open, pero 7:15. Ano ba? Alas 7 pa lang. Nakita yung napansin kita? Sila kayo. Kaya kay sakto para ano, mag-shoutout ka na. Oh, yun. Shoutout sa kumpare ko. Si Richard Balolong ng Steve Livestock. Steve Livestock, kung pare mo, okay. Kumpare ko. Maganda. Yeah. Shoutout na sa mga taga Steve Livestock. Yan. And syempre kay Lakay. Sa'yo. Thank you. Anong ano mo? Panggabi ka ba o ngayon? Panggabi. So anong oras matatapos yung ano mo? 12-hour shift lagi ako. 12-hour shift. Pero kasi simula mo pa lang? Kasi simula first trip ko. First trip mo pa lang to? So nakakailang trip ka maghapon? Minsan apat, minsan tatlo. Ay magdamag pala. Ay, sorry. Magdamag. Dito lang lagi binideliver mo sa lugar na to? Oo. Around Calgary, Airdrie. Home base ko, High River. Saan ang ano nito? Saan ang ano nyo sa? Cargill. 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 Kuha ng load. High River. Dito ka lang din sa Calgary. Calgary. Yun, ganda rin naman. Oo naman. Driver ka eh. Maganda. Kung marunong ka lang umawak ng pera, ganun lang naman yan. Kamusta na? Buti naman at buti nga kamo hindi na ulan ngayon. At least kahit paano maliwalas ang panahon. Ayan. Maganda ng panahon. Kagabi maulan dito. Oo, kasi paggising ko parang may ang windshield ko eh. Kasi natulog ako sa doon sa tawag dito. Yan mismo sa Flying J. Sa Barlow Trail. Dyan lang din. 49 Barlow Trail. Road King. Sa Road King. Wala pa naman, mamaya pa naman yata, di ba? Mamaya pa.
Mabilis din naman sila, puro Pilipino. Magaling din naman sila. Minsan pagka schedule ko, mamaya pa alas 9 to. Anong oras na rin naman. Pero maabot din ng mga 2 oras. Ano yung Pilipino din dyan sa loob? Oo, mga Pilipino. Familiar na nga rin sila sa akin eh. Lagi ako nagdi-deliver kasi rito. Ingat! Oo, sige, salamat Oo, ulit. salamat Nice din. to meet you. Na-shout out mo na, misis. Kay Mrs. Kay Bert. Ayan. Okay, okay. Lagi- Mga kabayan lagi Rico, na- okay, kabayan, ingat ka. kabayan. Oh. Until next time ha. Till next time. Okay. Babalik muna siya doon sa truck niya. Magpapahinga muna siya dyan. Kasi mamaya pa naman guys yung delivery na. Antay lang din ako. Trasan natin agad para matapos na. Ayan, sakto. Tamang-tama pala eh, door 11. Sarapan mismo natin yung door na yan, oh. Oh. Okay. Alright guys, ayan. Tayin ko na lang. After this, lalarga na tayo. Okay. Now, oras na para ilista ko rito yung yung odometer natin, odometer reading. So, 8 7 4 7 7 5. Yan. Lipat tayo rito. Ayan. So ito yung starting odometer natin guys. Nakikita natin. Starting odometer 874718. End odometer 874775. Minus natin yan. Okay, so bali 874775 minus 874718 equals 57 kilometer lang. At ito yung mula dun sa Road King sa start natin. May empty tayong mga ilang may ilang ilang miles lang. So let's say, so divided by 1.61, which is yung per mile. So kilometer yung 57, 1.61 yung miles equals 35 miles. 35 divide natin sa 640, which is yun yung revenue. 640, yun yung guys estimate yun pero hindi nagkakalayo. 600 to 650, basta ilagay na lang natin 650 ang revenue na. So 650 divided by 35 miles equals yan, pumapatak tayo ng $18.50.
57 cents per miles. Yun. Kaya natin. Minsan-minsan lang nangyayari ito guys. Hindi naman ito lagi-lagi. Kaya kapag ka may mga ganitong klase ng pangarga, abay samantalahin natin, magsaya tayo kasi once in a blue moon lang nangyayari to. Katulad niya, itinext ko yung aking dispatch, no? Sir, ano bang sunod natin gagawin after this? Nag-text siya sa akin eh. Sabi niya sa akin eh, after yung IMTE, go to truck stop. Go back to sleep, sabi sa akin eh. 7:33 na rin dito guys. Doon sa Winnipeg, ibang oras, alas 9 na doon, tulog na sila, kaya wala na. Hindi na, wala, bukas na nila ako hahanapan ng reload. Ayan. Kaya paminsan-minsan magsaya tayo kapag ka ganito yung pangarga. Kalahin mo, halos $19 per miles, 18.57 per miles. Isang drop lang. Wow. Kaso nga lang, nung nag-deliver ako kahapon, so ngayon lang ako naka-load, mayroon na naman yung gap na tenga doon. Kumbaga sa ano, sinasabi ko sa inyo, yung owner operator teng, kapag ka revenue ka, kailangan mo magtiis, magantay-antay. Pag per miles ka, ayan, banat ka lang ng banat kasi per miles ka. Ayun guys. So paano? Putulin ko na lang dito guys, antayin ko na lang itong matapos, at pagkatapos balik tayo sa truck stop. Yes! At saka isa pa, binigay na sa akin yung papel din tatawagan na lang nila ako kapag matapos, kasi ganito ang sistema nila rito. Tignan nyo, ito sistema nila rito, meron na silang number 11 mark na nag-check-in tayo kaganina. Yan, binigay ko na sa kanila yung aking number, tawagan nila ako, tapos mamaya alis na tayo, balik na tayo sa truck stop. Alright guys, so paano, hanggang sa muli natin pagkikita, thank you for watching, ingat kayo lagi, peace up, bye. Lakai Trucker.